Hallelujah, Hallelujah. Bagong utos ang Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, ulol ka, ay mapapas sa apoy ng impyerno. Kaya't naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita si San Antonio de Padua. Ang mga pariseyo, mga iskriba at mga guro ng batas, kadalasan ang binibigyan nila ng pansin ay kung ano mismo ang sinasabi ng batas, o kung minsan ito yung tinatawag nating literal na interpretasyon ng mga batas. Subalit para kay Jesus Nazareno, ang mahalaga sa Kanya ay kung ano ang ibig sabihin o yung tinatawag na puso ng batas. Kaya't hindi pagkagalit at pagkamuhi ang itinuturo niya sa atin, kung hindi pagpapatawad at pagkakaunawaan
sa isa't isa. Tinuturuan tayo ngayon sa ating ebanghelyo na mahalin natin ang ating mga kapatid gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sabi ni Jesus Nazareno, kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong mga handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Bahagi po ng buhay ng tao ang pagkakamali. Sa katunayan nga po, kung ating bibilangin, napakadami na nating pagkakamaling nagawa sa ating tanang buhay. Subalit, hindi dapat magtapos ang lahat sa pagkakamali. Sa tuwing tayo po ay nadadapa, nagkakamali o naliligaw ng landas, ang mahalaga, marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali. Marunong tayong bumangon sa ating pagkadarapa. Marunong tayong magbalik loob. At higit sa lahat, marunong tayong magsimulang muli. Bawat tao may karapatang magbago. Bawat tao may karapatang magbalik loob sa Diyos. Huwag po sana tayong mapako sa ating madilim na nakaraan. Palaging naririyan si Jesus Nazareno upang tayo'y patawarin 24 oras. Upang unawain tayo at upang mahalin tayo na walang kondisyon at mahalin tayo na walang hinihinging kapalit. Ang pagpapasensya ng tao laging kulang at kapos. Subalit, ang pangunawa ng Diyos kailanman hindi mauubos. Ulitin ko po, napakahalaga po nito, ang pagpapasensya ng tao laging kulang at kapos. Subalit, ang pangunawa ng Diyos kailanman hindi mauubos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, tinuturuan tayong iwasan natin ang anumang puot, inggit at panibugho sa ating mga puso. Matutunan natin ang diwa ng pagpapatawad, pagmamahal at pagtanggap, sapagkat laging pinatatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kahit gaano pa ito kabigat. Kaya dapat nating gawin ito sa ating kapwa. Ang pagpapatawad sa kapwa nangangahulugang pagiging tapat sa Panginoon. Dahil kung anumang gawin natin sa iba, ginagawa din natin ito sa ating Diyos. Huwag tayong tumingin sa kanilang kabiguan o pagkakamali. Subalit tignan natin ang kabutihan sa kanilang puso. Huwag nating husgahan ang sinuman upang sa gayon huwag tayong managot sa hukuman ng Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.